Paigtingin pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito para sa food security lalo na't may banta ng La Nina phenomenon. Ito ba inayag ng National Economic Development Authority sa harap ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo o itong inflation. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa sentro ng balita ni Sujin Kim live. Aljo, bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo sa bansa o ang inflation rate nitong July 2024 sa 4.4%. Aljo, bagamat ito ang pinakamataas na inflation rate ngayong taon, mas mababa pa rin naman ito kung ikukumpara sa 4.7% noong nakaraang taon. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation noong Hulyo ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, petrolyo at iba pang fuel. Ito ay may 70.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Partikular ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 5.4% inflation, pati ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng LPG. We expected that kasi nag-adjust yung Meralco rates, di ba? Nung July. So talagang doon tayo may malaki ang contribution sa inflation. Sumunod na dahilan ng mas mabilis na pagtaas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages. Partikular na dyan ang pagtaas ng presyo ng karne ng manok, prutas at gulay gaya ng saging at mais. Sa kabuuan, 5 pangunahing commodities ang nakaapekto sa overall inflation: bigas, restaurants, renta sa bahay, LPG at kamatis. Paliwanag ni Undersecretary Claire Denise Mapa, ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng gulay pati ng kamatis ay maaaring epekto ng mga nagdaang bagyo. Itong ating weather, una may impact talaga siya sa agricultural commodities. Normally naman, sa ating historical data, pagkatapos ng typhoon, tumataas yung presyo ng vegetables. Nakapagtala ng mas mababang inflation ang ilang mga pagkain kabilang ang bigas. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas base sa inflation outlook ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay bunsod ng mas mababang import tariffs sa ilalim ng EO62. Sa mga susunod na buwan naman, posibleng mayroon tayong base effect na mag-slow down yung rice inflation itong August. Bukod pa dyan, ang asukal na pula, isda at iba pang seafood, partikular ang galunggong, at oils and fats, partikular ang mantika. Aljo, naglabas na rin ng pahayag ang National Economic and Development Authority o NEDA at tinitiyak nila o sinisiguro nila na patuloy ang pamahalaan sa pag-iimplementa ng mga intervention para maprotektahan ang mga nasa pinaka-vulnerable na mga sektor upang matiyak ang food security sa harap ng La Nina at ng mas mataas na inflation nitong July. Aljo. Sujin, nabanggit mo ang La Nina phenomenon. Ano naman ang paghahanda ng pamahalaan para masiguro ang food security? Yes, Aljo, tinitiyak ng DA na handa na sila at tinitiyak din nila ang availability ng Quick Response Fund, ng cash assistance at ng seed and buffer stock. Pinabibilis na rin ng Department of Agriculture ang mga declogging activities sa mga farm drainage systems at ang pagkukonstruct ng mga post-harvest facilities at ng mga water impounding projects. Aljo. Bukod sa food inflation, Sujin, nakambag din ang power at electricity. Ano naman ang tugon ng pamahalaan para dito? Aljo, upang matulungan ang ating mga magsasaka, magbibigay ang DA ng 510 million pesos na fuel subsidy sa ating mga crop, livestock and poultry farmers. Aljo, inaasahang nasa 160,000 na mga farmers ang makikinabang sa 3,000 peso na fuel assistance mula August hanggang September. Aljo. Maraming salamat, Sujin Kim.